Naku po, grabe to mga kababayan, no? Dahil ultimo minor de edad daw po, ayon po sa balita, ay naging biktima po, no? At pinaslang na gaya po, no, ng mga naging biktima ng missing sabongeros, mga kababayan. Imagine ninyo, no? Ultimo tagapagpatukalan daw po ng manok ay nakasama po sa mga pinaslang gaya ng mga nawawalang missing sabongeros, mga kababayan. Alright, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga palagi po nandiyan dyan, sa mga nanonood sa ating mga video, sa mga lagi pong nag-update sa atin. Maraming salamat po sa inyo. Yan mga kababayan, no? Shoutouts tayo sa lahat ng mga supporters natin dyan. Okay, so eto nga mga kababayan, grabe, no? Nakakakilabot to. No, imagine ninyo, no? Ultimo minor de edad, no, na tagapagpatukalan daw po ng manok, ayon po sa balita, ay kasama daw po, no, sa mga pinaslang, no, na kagaya po, no, ng mga nawawalang missing sabongeros, mga kababayan. No, yan po ay ayon din, no, dito po sa whistleblower na si alias Totoy. No, imagine niyo yung mga kababayan, no, tagapagpatukalang na manok na damay pa. Kawawa naman. Okay, so ito po yung balita na yan na ating pag-uusapan ngayon. Pero grabe, ako talagang kinikilabutan, no, dito sa balita na to, mga kababayan. Okay, so panoorin natin to, mga kababayan, no. 2 menor de edad ang kasama umano sa pinaslang gaya ng mga nawawalang sabongero. Ayon po yan sa isa sa mga akusado na si alias Totoy sa eksklusibong panayam sa kanya ng GMA Integrated News. No, ganun din kaya ang ginawa sa kanila, mga kababayan. Tanong lang, no, kagaya ng mga yon, ano kayang ginawa sa kanila? Sinunog pa sila? No, isinako din ba sila, mga kababayan? No, dahil ganun yung pagkakasabi, no, kung paano pinaslang, no, itong mga biktima po, no, ng missing sabongeros. No, ganun din kaya yung kanilang mga sinapit, mga kababayan. Saksi, si Emil Sumang. Sa 34 na binansagang missing sabongero, 2 sa kanila ang minor de edad. No, ito mga kababayan, no, nasa 100 daw po ito, hindi lang po 34. 34, no, ayon po kay alias Totoy. Mas marami pa daw po, no, dahil yung iba parang hindi na ata na report o wala nang balita do sa mga pamilya. Pero imagine ninyo sa 34 po, no, 2 po daw diyan ay minor de edad, mga kababayan, no, na tagapagpatukalang ng manok. Ang 14 anyos na si Maison Ramos. Grabe. At 17 anyos na si John Paul De Luna. No, 14 anyos at 17 anyos lang, mga kababayan. Tagapagpatuka raw ng mga panabong na manok sa Catarawan, Quezon ang trabaho nila. Noong December 2021, sumama sila at mga kaibigang sina Nazareno Viscante, Ricky Boy Ignacio at Ariel Teposo sa kanilang amo sa isang derby sa Santa Cruz, Laguna. Nakabalik umano ang mga amo ni na Maison, pero ang 5, kabilang ang 2 minor de edad, hindi na. Yung sasakyan po ay Grabe, no? Ano na kaya nangyari doon sa 5? hindi na po bumalik. Tapos po ay may nag-report po sa amin na natagpuan po yung sasakyan doon sa Taguig. Ano nga bang nangyari sa kanila? Sinagot dyan ng isa sa mga akusado na si alias Totoy nang makausap sa telepono ng pamilya ni Maison. Pero ang tanong, mga babayan, bakit yung amo nakabalik? 'Di ba? Yun yung tanong natin doon. Bakit yung amo no nakabalik? Kasi yun yung balita yung amo nakabalik, pero yung 5 hindi na nakabalik. Ano kaya nangyari, no? Bakit kaya? Ako na magsabi sa inyo, pasensya na, pero lahat walang nakaligtas. Sa amin po ay sobrang laking tulong po, sir. Napakasaya po namin at kahit paano po sa pakikipaglaban po namin ay nagkaroon na po ng magandang linaw. Yun, no, mga kababayan, kung kayo nagtataka po, no, bakit masaya sila, no, sa kabila na ganun nga yung nangyari, no, na nawalan sila ng mga mahal sa buhay nila, masaya sila kasi may nababanaag silang kumbaga pag-asa, no, dahil gumugulong,
no, ito nga investigasyon diyan po sa mga missing sabongeros na yan, mga kababayan. So doon sila masaya. Hindi sila masaya na nawalan sila ng mga mahal sa buhay nila. Masaya sila dahil kumbaga nakakakita sila ng pag-asa na magkakaroon, no, ng hustisya. Yun nangyari sa mga mahal sa buhay nila. So parang gano'n, no? Huwag nating sabihin na masaya sila dahil nawalan sila ng mahal sa buhay. Masaya sila ngayon dahil nakikita nila, no, na may ginagawa yung gobyerno natin. Nakausap din si alias Totoy ng mga kaanak ni Michael Bautista na nabidyohang nakaposas at inilalabas sa sabungan sa Santa Cruz, Laguna din. Grabe, no? May video pa pala, no? May ebidensya, mga babayan, no? Kumuha po sa lang iba, hindi po kayong kumuha nun? Si alias Toto at si alias Dudong ang may bitbit niyan. Sana marinig ng lahat na malabasan ng warrant of arrest yung dalawa na yan. Ang pasasalamat po namin sa iyo, abot lang. So, ang sabi dito, mga babayan, no? Si alias Toto at alias Dodong daw di umano ang may bitbit, no, dito sa lalaki na to, mga babayan. Yung nakita po sa video. Paparis yung dalawa na yan. Ang pasasalamat po namin sa iyo, abot langit na po. Kasi ito lang po talaga iniintay namin na magkaroon ng isang tao na makonsensya, na-dismiss man yung kaso namin, pero sa pagkakataong to, nabigyan na po siya ng linaw. Ang dalawang lalaking inalyasan ni alias Totoy, pinangalanan na raw niya sa kanyang affidavit na isusumiti na niya sa lalong madaling panahon. Kasama raw sila sa mga sasampahan ng kaso kaugnay ng pagkawala ni Bautista at 3 pang kasama nang mag-derby sila sa Laguna noong April 2021 na sina Domingo Carable, Jason Amoroto at Erlindo Tajo. Ipapasa rin daw ni alias Totoy sa mga otoridad ang hawak niyang video kung saan makikita ang lalaking tila nakagapos habang tinatanong ng ibang lalaki. Hindi aninag ang mukha ng lalaking nakagapos dahil balot ito ng mask. Pero grabe, no? Naka-face mask, mga babayan, tapos may piring yung mata. ayon kay alias Totoy, ito si Ricardo John Lasco. Dinukot siya sa kanilang bahay sa San Pablo, Laguna noong August 2021. Bilang master agent, binigyan ng prangkisa si Lasco para makapagpalabas ng online sabong. Sa kanya tataya ang mga sabongero at ang kita, porsyentuhan. May bahagi ang nagbigay sa kanya ng prangkisa, pati siya. Una nang sinabi ni alias Totoy na alinsunod sa utos anya ng among hindi pa muna niya tinukoy. Binayaran niya ang isang grupo para patayin si Lasco matapos itong pagbintangang pinirata ang isang online sabong broadcast. Ang video ni Lasco, pinadalaan niya ng mga taong binayaran niya bilang pruweba na nakuha nila ito. Ang nagbigay namin ng video, isa sa pinaka-team leader sa kumuha kay John Lasco. Ano ang background ng mga ito? Ito ba yung mga sibilyan? O ito yung uniformado o ano? Sila ay mga uniformado. Sundalo po o pulis? Pulis. Kasama ko sila sa kakasuhan, tama po? Kasama sila. Basta isang grupo yan. Yung pagbuha sa kanya, sinakay sa sasakyan at inimbestigahan, ikot-ikot bago pinatay. Napanood na ng kapatid ni Lasco ang video at kinumpirmang ang kapatid na si John ang nakagapos. Ayon kay alias Totoy, tulad ng ibang missing sabongero, tinali daw sa sakong may buhangin ang labi ni Lasco para hindi lumutang, saka pinalubog sa isang palaisdaan sa Taal Lake. So yun ngayon, dun sila naghahanap ngayon, mga kababayan, no? Dun sa sinasabi nga palaisdaan na ayon nga sa DOJ, natukoy na rin daw po nila. No, at yung sinasabi na yun na nakasako, no, yun po, yung hinahanap nila, yung mga sako na yun, mga kababayan. Bigyang proteksyon ang mga testigo at investigasyon ang lokasyong binanggit sa posibleng tapunan ng mga bangka, yung Taal Lake sa Batangas. Ikinakasa na raw ang interagency search effort para mahanap ang mga labi. Titignan natin kung kaya natin i-recover yung kahit na ilang human remains o kaya mga buto-buto sa Taal Lake. Pati Coast Guard, susubukan natin kunin para yung diving team nila, tsaka Navy. Handa naman daw tumulong ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy. We have all the equipment, we have the skills to conduct all types of diving operations. Ayon kay alias Totoy, desidido siyang panindigan ang kanyang mga pahayag, tapos na raw ang kanyang affidavit at handa raw niya itong panumpaan at isumite sa mga otoridad sa lalong madaling panahon. Sabi ni Remulla, nakausap na niya noon si alias Totoy. Bago pa mag-eleksyon, nakausap ko na. Kaya I have a very good idea yung sinasabi niya. And na-vet na namin
Siyempre, the proof of the pudding is in the eating. Basta ang sinasabi niya, mahigit 100 yan. Ang biktima. Ang mahalaga, grabe, no? Mahigit 100 mga babayan, no? May natin siyang magsabi ng totoo. Yan ang mahalaga sa lahat. Ayon pa kay Remulla, hindi bababa sa 10 pangalan ang ibinigay ni alias Totoy na mga sangkot umano sa krimen na kanila na ngayong iniimbestigahan. 4 na taon na lumipas pero hindi natatapos ang paghahanap sa hustisya ng mga kaanak ng mga sabungero na bigla na lang naglaho. Okay, so yan mga babayan, no? Grabe. Ano masasabi nyo po dyan, no? I-comment na lang po sa ibaba nyo mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? Nakakaawa lang kasi pati yung 2 minor de edad, no, nadamay po, no, nasama, naging biktima, no, dito sa di umano missing sa bungeros, mga babayan, no. Yun lang, 'di ba? Sana sana hindi na nila sinama, no, o yung 2 bata na yun, no, dinamay yung 2 bata na yun, no. Sabagay, hindi natin alam, no, kung ano yung utos sa kanila, no, kung ano yung iniisip nila ng mga oras na yon, di ba? So yan, bahala na ang DOJ dyan, mga babayan, no. Ano masasabi nyo po dyan, no? I-comment sa ibaba nyo mga opinion na natin yung pag-usapan, alright? So yan, muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace and out.